Sa totoo lang po mga kababayan ko, nakakapanghinayang po itong si Mr. Jason Zano kasi I grew up with my parents watching Mel and Jay nung mga panahon na yun. So hulaan niyo po yung edad ko. Alam niyo na yan. So yun nga, nakalakihan ko no nung bata pa kasi ako palagi nanonood yung parents ko na Mel and Jay. I think that was every Sunday. Kung hindi po ako nagkakamali, every Sunday or Saturday po itong show na 'to. And then nagulat na lang ako na recently, naging fake news peddler. Okay, gusto ko lang pong pabulaanan na hindi po ako loyalist ng Marcos at hindi rin po ako supporter ng Duterte. Pero ayoko po talaga sa fake news at hindi ko po sinusuportahan ang maling gawain. So, ako po ay pro-government, no? Nirerespeto ko lang kung sino ang nahalal na presidente at kung sino man po ang naupo sa posisyon sa gobyerno. So, ganun lang ako. I support whoever is in the position. So, eto, mabalik po tayo dito kay Jay Sonza. Nakakapanghinayang po talaga siya kasi naging, ano na siya, naging kasapi na ng kadiliman. Kaya din, ganito yung nangyari sa kanya. Deserve niya kasi deserve niya talaga tong nangyayari sa kanya. Biruin niyo ilang beses na siyang nakulong. Ilang beses na 'to nahuli, eh. So ngayon non-bailable na itong kaso niya, wala na siyang pag-asang makalaya. Kasi nga, sabi nga ng, may mga lawyers nga na nakausap daw itong boss ko, wherein sinabi daw na posible daw talaga na non-bailable ang kasong ganito, lalo na kung paulit-ulit ng nangyayari, 'no, winaste niya yung chance niya na yun, eh, 'no. So, grabe nakakalungkot talaga. Actually itong ano na 'to, itong balita na 'to nakaka-sad 'to, eh, 'no? Dahil lang naging alipin ka ng salapi, nasilaw ka sa mga offer sa'yo, kaya eto na kinahinatnan ng buhay mo. Ang dami niya kasing ginawang mga fake news talaga, eh. Actually si First Lady din, eh, ginawan din niya ng istorya si First Lady. That's why alam niyo yun, kung nangyayari man sa kanya 'to, he deserves it. Yun nga lang talagang nakakaawa din 'no, itinakbo pa nga 'to sa ospital, eh, kasi hindi siya makahinga 'no, may difficulty in breathing siya. So tinakbo siya sa hospital nung mahuli siya, naka-handcuffs pa nga siya. So, hoy Jack Argota, so may nabasa tayo na na ito is another fake news na naman 'to. Mga DDS lang ang maniniwala dito. Argota inalok daw ng 150K para murahin si VP Sara. So, sino maniniwala diyan? Sino po ang nag-alok? Malinaw po ba ang pagdinig ng nag-alok? Kung iisipin niyo po kasi madami pong DDS vlogger